Isipin mo, kumuha ka ng napakalakas na V8 engine mula sa isang isang mamahaling sports car, Okay, ang ganda niya na. 'di ba? Tapos, yung engine na yon, ikinabit mo sa kaha ng isang luma at kinalawang na bisikleta. Naku, parang alam ko na kung saan papunta ito. Tapos inapakan mo ng todo yung silinyador. Anong sa tingin mo ang mangyayari? Bibilis ba yung bisikleta? Um, Hindi. Malamang sasabog yun. Ayun nga eh, mababaklas yung kadena, bibigay yung manipis na gulong, tapos sasabog yung buong istruktura. Bakit? Kasi gaano man kalakas yung makina mo, wala namang kapasidad yung kaha para dalhin yung ganong klaseng puwersa. Tama, walang kakayahan yung structure. Eksakto. At sa usapan natin ngayon, aalamin natin kung bakit yung pagnanasa o yung passion mo sa grupo mo ay baka siya pa mismo ang sumira sa organisasyon ninyo. Kasi madalas nating isipin na passion is enough, di ba? Oo, na basta may puso ka, okay na. Pag-uusapan natin ngayon ng isang malalim na dokumento na pinamagatang Is Your Church Ready for Real Mission? At bago mo isipin na para lang ito sa mga simbahan, teka lang. O wag muna silang bumitaw. Kasi yung mga prinsipyo rito tungkol sa pamumuno, sistema at kultura, direktang tatama ito sa kahit anong negosyo, proyekto o komunidad na kinabibilangan mo ngayon. Kahit sa startup companies, applicable na applicable ito. Sobra. Kasi may isang linyang binitiwan yung source natin na nag-iwan talaga ng matinding marka sa akin. Sabi doon, ang mga hindi malusog na sistema ay hindi kayang magtaguyod ng malusog na misyon. Grabe, ang bigat nun. Unhealthy systems cannot sustain healthy mission. Kasi madalas nating sukatin yung kalusugan ng isang grupo based sa ingay, di ba? Oh, yung hype! Yung hype, yung dami ng dumadalo, o yung sigla ng mga tao kapag may bagong proyekto. Kung titingnan mo mula sa labas, parang ang successful. Pero kapag sinilip mo sa loob, Ayun, kapag sinilip mo yung ilalim ng makina, doon mo makikita yung totoong sitwasyon. Palaging may nag-aaway, walang nakakaalam kung sino ba talaga yung may huling say sa desisyon. tapos yung iilang masisipag ubos na, di ba? Correct, burnout na sila. Kaya ang layunin natin ngayon ay intindihin kung bakit hindi sapat yung magandang layunin lang. Kailangan nating suriin yung mga nakatagong kable at proseso na totoong nagpapatakbo sa inyo. Kaya gusto kong simulan natin sa pinakamalaking maling akala o bitag na inilalatag ng kultura natin ngayon. Palagi kasing itinuturo sa atin na kung gusto mo ng sapat ang isang bagay, Yung tipong just do it. oo, yung kung malakas ang determinasyon mo, magagawa mo. Pinagpapalit natin yung passion at yung kahandaan. Sa madaling salita, iniisip natin na yung pagiging passionate ay katumbas na agad ng kakayahan. At dyan talaga bumabagsak ang maraming magagandang inisyatibo. Ipinapaliwanag sa text natin na kapag nabigo ang isang grupo, hindi laging ibig sabihin na mali yung misyon nila. Wait, so hindi dahil sa lack of calling? Hindi. O hindi rin dahil kulang sila sa determinasyon. Ang tunay na dahilan, sinusubukan nilang magtayo ng panlabas na bunga sa ibabaw ng isang panloob na pundasyon na hindi pa kayang suportahan yung bigat. Gets. Gusto agad mag-expand, kumuha ng libu-libong kliyente, o gumawa ng grand event, pero sa loob ng opisina nila, hindi pa nga sila marunong mag-meeting ng maayos. Oo, hindi sila marunong magbungsat. Nangyayari ito sa napakaraming startups o volunteer groups. Magva-viral sila sa internet, dadagsa yung mga tao, tapos biglang Magsasara makalipas ang isang linggo. magsasara talaga. Kasi hindi kinaya ng inventaryo nila o nag-aaway-away yung mga founders, gusto nilang tumakbo pero hindi pa sila marunong maglakad. Dito ko naaalala yung ginamit ng source natin na kwento mula sa Biblia. Yung formation before sending, paghubog bago pagpapadala. Oo, yung paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto. 'Di ba? Kasi isipin mo, nang makalaya sila, hindi naman sila dumiretso agad doon sa promised land. Naglakbay muna sila sa disyerto ng napakahabang panahon, Na kung titingnan mo sa modern lens ng productivity natin ngayon, ang laking aksayang sa oras. Noon. sobrang aksaya. Iisipin mo, bakit hindi na lang dumiretso, di ba?
Pero nililinaw doon sa dokumento na yung diserto, hindi yon nasayang na oras. Oras yon ng paghahanda. Okay, himayin natin ito. Anong ginawa nila doon sa deserto? Doon sila tinuruan ng kaayusan, tinuruan kung paano magtiwala, at kung paano igalang yung mga limitasyon nila bilang isang komunidad. Kasi kung pumasok sila agad doon sa Promised Land, nabitbit pa rin nila yung magulong isip ng isang alipin, hindi nila makakaya yung kalayaan. Eksakto, yung kalayaan na walang naunang paghubog na uuwi lang sa pagkasira. Kaya tatanungin kita ngayon na nakikinig sa amin. Gaano karaming lakas mo ang nauubos sa pilit na pagpapatakbo ng mga gawain habang alam mo namang hindi pa handa yung panloob na sistema ninyo? Ang hirap noon, no? Nakakapagod. Sobra. Kung yung passion ng makina, kailangan natin ng matibay na kaha, manibela, at preno. At dyan napapasok yung usapin tungkol sa istruktura ng pamumuno. Kasi kapag walang malinaw na proseso, yung kalituhan mismo ang nagiging laso na sumisipsip sa buong enerhiya ng grupo. May isang pangungusap sa text na nag-struck talaga sa akin eh. Sabi niya, ang kaayusan ay nagpoprotekta sa pagmamahal. Order protects love. Ang ganda nun. At madalas may maling pag-uunawa tayo dyan. Teka, papasok muna ako dyan. Kasi lalo na sa mga grupong may malalim na advokasya, tulad ng mga non-profits or church groups, kapag pinag-usapan na yung rules o istruktura, umaayaw yung mga tao eh. Oo, parang feeling nila nagiging corporate. Ayon, ang pakiramdam nila kapag inilagay mo sa kohon lahat, nagiging mechanical na. Nawawala yung natural na malasakit, tapos nagiging parang kumpanya na lang kayo na naghahabol ng kwota. Paano ba natin babalansihin ito? Ang nakakabilib dito ay kailangan nating maunawaan kung anong nangyayari kapag walang struktura. Kapag umuubra, puro pakiramdaman lang, sinong nagdurusa? Yung pinakamasipag? Oo, ang palaging sumasalo ng bigat ay yung ilang miyembro na pinaka-passionate. Sila yung mabilis ma-burnout kasi walang sistemang naglilimita sa trabaho nila. Tapos yung iba naman, walang ginagawa. Tama, yung mga baguhan ay yung kailangan pa ng guide, napapabayaan sa gilid. Wala kasing proseso para i-train sila. Kaya hindi kalaban ng malasakit ang kaayusan. So order protects love nga talaga. Oo. Ang malusog na organisasyon, hindi yan yung walang batas. Ito yung alam ng bawat isa kung saan sila lulugar. Kaya mas malaya silang gumalaw na walang takot o pagdududa. Nakakabawas din ng stress yun yung tipong hindi mo kailangang hulaan kung anong gagawin mo pagpasok mo. At para hindi nga tayo naiipit sa hulaan, naglatag yung source natin ng 4 na mahalagang tanong para sa kahit anong grupo. Ano yung una? Una, sino ang nagdedesisyon? Okay, clear na decision maker. Pangalawa, Pangalawa, sino ang umaako o may pananagutan, yung ownership, sa magiging resulta? sino ang taya? Pangatlo, Pangatlo, sino ang mag-evaluate kung naging matagumpay ba ito o hindi? kailangan ng tagasukat. At yung pang-apat, At pang-apat, sino ang mag-aasikaso nito hanggang sa tuluyang matapos? Yung follow-through. ang napakaraming meeting, di ba? Masaya kayong nag-brainstorm, daming magandang ideya. Tapos pag-uwi, walang nangyari. Wala. Kasi hindi nasagot yung pang-apat na tanong. Walang inassign kung sino ang tatapos. Naalala ko rito yung kwento sa Acts chapter 6 na binanggit sa text. Yung tungkol sa pamimigay ng pagkain? Oo, nagkaproblema yung komunidad nila kasi may mga byuda na napapabayaan sa araw-araw na rasyon ng pagkain. Ang galing ng ginawa ng mga leaders doon. Hindi nila sinabing, sige ipagdasal natin ito ng mas matindi para hindi na maulit. Hindi nila dinaan sa puro passion lang. Hindi Gumawa sila ng malinaw na struktura. Humirang sila ng mga particular na tao, may mga pangalan talaga, para asikasuhin yung issue. Ginamit nila yung kaayusan para siguraduhing walang napapabayaan. Kasi alam nilang yung magandang layunin, sandali lang tatagal kung walang prosesong mag-aalaga rito. Mauubos lang yung tiwala ng grupo kapag yung oras ninyo nauubos lang sa pag-aayos ng mga conflict dahil malabo yung roles ninyo. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Kasi
kahit na perfecto yung apat na tanong na yon, kahit gawa na yung organizational chart ninyo, may isa pang hindi nakikitang lason na pwedeng sumira sa lahat. At yan ay ang kultura ninyo. Nako, diyan na nagkakatalo. Kahit anong ganda ng plano, kung ang kultura mo ay palpak, mamamatay yung proyekto. Kaya titingnan natin ngayon, nakatuon ba ang kultura ng grupo mo, paloob o palabas? Kasi madalas na pagkakamalan natin ng kultura ay yung mga mission, vision statements na nakapaskel sa pader. Yung magagandang slogans, di ba? Oo, pero idinidiin doon sa dokumento na ang tunay na kultura ay hindi yung sinasabi ninyo. Ang kultura ninyo ay kung ano yung mga paulit-ulit na nire-reward, ano yung mga pagkakamali na palaging pinapalampas, at ano yung ina-assume ninyo na tanggap na ng lahat. So, hinati nila ito sa dalawa. Inward culture at outward culture. Tama. Yung inward culture, ito yung palaging nagtatanong ng makakaabala ba ito sa atin? O masisira ba nito yung kapayapaan na nakasanayan na natin? May naisip akong example dyan. Parang nagpapatakbo ka ng isang napakagandang ospital, pinakamagagaling ang mga doktor, sobrang linis ng pasilidad. Tapos? Tapos may dumating na pasyente sa emergency room. Duguan, sobrang dumi. Imbes na gamutin agad, nagreklamo pa kayo kasi madudumihan yung sahig ninyo. Grabe yung analogy na yon, pero totoo. 'Di ba? Nandun kayo para mangdamot, pero mas pinipili ninyong protektahan yung ginhawa ninyo kaysa tanggapin yung abala ng mga taong nangangailangan talaga ng tulong. Ang tindi nun, no? Kasi nararamdaman niya ng kahit sinong bagong pasok sa grupo ninyo. Oo, ramdam agad kung welcome ka ba talaga o pabigat ka sa tahimik nilang buhay. At iyan yung panganib kapag sobrang nasanay na yung organisasyon na alagaan lang yung mga nasa loob. So, ano naman yung kabaligtaran niya? Yung outward culture. Yung outward culture, palagi namang nang tatanong ng sino ang nakakalimutan natin o paano tayo aabot sa mga taong nasa labas. Ang ibinigay na halimbawa ng source natin dito ay si Jesus mismo. Oo. Yung paulit-ulit niyang pagbasag sa mga inward habits, no, nung panahon niya. Oo, kumakain siya sa sama ng mga taong itinuturing na itinakwil ng lipunan. Hindi niya binuo yung ministeryo niya para protektahan yung ginhawa ng mga nasa loob ng relihiyon. Gumagawa nga siya ng himala sa mismong araw ng pahinga yung Sabat, na isang malaking paglabag sa mga batas nila noon para lang makatulong sa taong may sakit. Eksakto. Yun yung punto ng tunay na misyon. Hindi ito ginawa para magtayo ng isang exclusive club kung saan lahat komportable lang. Pero dito napapasok yung matinding challenge. Ano yon? Kapag sinubukan mong ilipat yung grupo mo mula sa inward patungo sa outward culture, asahan mo na may papalag. Siyempre, tao tayo takot tayo sa pagbabago. Kung sasabihin ko sa team natin na, guys, babaguhin natin ang sistema para maabot yung mga bagong market. Ibig sabihin nun, bagong inaral, bagong stress. Marami talagang magrereklamo. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin? Paano natin kikilalanin kung bakit sila umayaw? Naglista yung dokumento ng 5 mukha ng resistensya sa pagbabago. Fear o takot, fatigue o pagod, control, nostalgia at theological confusion. 5 muka. Pero gusto kong mag-focus dun sa pagod at nostalgia. Kasi nararanasan natin ito madalas pero mali yung pag-intindi natin. Sige, paano mo nakikita yon? Halimbawa, may katrabaho kang ayaw sumubok ng bagong software sa opisina. Ang dali nating sabihin, ang tigas ng ulo nito, makasarili, ayaw mag-adjust. Pero paano kung hindi naman pala siya makasarili? Paano natin iihiwalay yung pagiging stubborn doon sa tunay na pagod? Ayon, napakahalaga niyan. Sabi sa text, madalas nating hilingin sa mga tao na mag-adjust sa bagong pagbabago kahit hindi pa nga sila nakaka-recover dun sa huling adjustment na hiningi natin.
Aso patong-patong. Oo, yung fatigue, totoong pader yan eh. Hindi yan pagre-rebelde. Kung pinipilit mong tumakbo yung taong ubus na ang hininga, hindi ibig sabihin ayaw niyang manalo. Ibig sabihin lang, kailangan niya ng tubig at pahinga. Wow! Kaya imbes na sermonan, baka ang kailangan pala nilang marinig ay magpahinga ka muna. Tama, kailangan nating maging mapanuri bilang leader. Tapos yung pangalawa na tumawag ng pansin ko, yung nostalgia. Sabi sa source, nagiging delikado daw ito kapag yung alaala ay nagiging isa ng pamantayan. Kapag yung memory becomes a theology. Ang bigat nun. Sobrang bigat. Mangyayari ito kapag laging may nagsasabi sa meeting na ganito kasi nating ginawa yan 5 taon na ang nakaraan eh, at ang laki ng success natin. Oo, yung parang gusto nilang kopyahin na lang palagi yung nakaraan. Ginagawa nilang blueprint yung alala. Parang asul wa plano na bawal baguhin. Parang tinitingnan nila palagi yung rearview mirror habang nagmamaneho. Paminsan-minsan okay lang sumulyap sa nakaraan para matuto. Pero kung doon ka lang nakatutok habang umaandar kayo ngayon, Babangga talaga kayo. babangga kayo. Nag-iiba kasi yung panahon, nag-iiba yung mga pangangailangan ng tao. At pati yung kalituhan sa control. Ganon din ang epekto, di ba? Oo, yung control naman, nangyayari kapag yung mga nag-umpisa ng grupo, ayaw nilang bitawan yung kapangyarihan. Ayaw mag-delegate. Ayaw mag-delegate. Kayo yung pagharap sa mga resistensya na ito na mismo yung tunay na proseso ng paghubog. Tinuturuan tayo nitong bumaba sa pedestal, makinig sa kasama natin, at tanggapin na yung nagligtas sa atin noon ay baka hindi na sapat ngayon. Okay. Narating na natin yung punto na naiintindihan na natin yung teorya. Alam na natin na kailangan ng istruktura, dapat outward ang kultura, at alam na natin yung mga pagtutul. Pero hindi pwedeng puro concept lang tayo, di ba? Kapag pumasok ka sa trabaho bukas, paano mo ito isasalin sa totoong action? Dito pumasok yung napaka-practical na bahagi ng text. Nagbigay sila ng 3 konkretong hakbang. Ang una ay ang pag-iipon ng lahat ng tinatawag nilang open loops. Ano yung open loops? Ito yung mga nakatenggang gawain o yung mga pangakong nakabitin. Yung mga sinasabi natin sa chat na sige, balikan natin yan mamaya. Pero hindi na binalikan kailanman. Oo, hindi na binalikan. Yung mga maliliit na unfinished business na ito, unti-unti nilang umuubos yung mental bandwidth ng buong grupo. Kaya kailangan mo siyang isulat lahat sa papel para makita ninyo yung mga pabigat. Pamilyar na pamilyar yan. Parami ng parami yung nakapending, kaya walang makausad. Tapos, papasok yung pangalawang hakbang, yung tinatawag sa source na bottleneck test. Yung bottleneck test, napakaganda nito. 'Di ba? Kasi sa halip na subukan ninyong lutasin yung 100 problema ng sabay-sabay, tatanungin mo yung team ng ganito. Kung may iisa tayong hadlang na pwedeng tanggalin sa susunod na 70 araw na magpapabilis sa buong gawain natin, ano yung nag-iisang hadlang na yon? Isang hadlang lang muna. Ano ba yung sumasakal sa sistema ninyo? Baka ang nagpapabagal sa inyo, walang malinaw na proseso sa pagtanggap ng mga bagong volunteers. Oo, ang daming apps kaya laging may namimiss na message. Kapag nahanap na ninyo kung ano yung partikular na hadlang, na yon yung bottleneck, ang susunod na hakbang ay wag itong iwanan bilang isang malabong intensyon. Vague intentions, yan yung palaging nangyayari. Matatapos yung meeting tapos may magsasabi, sige guys, kailangan talaga nating ayusin yung communication natin next time. Walang mangyayari doon. Walang mangyayari. Kailangan ninyo itong isalin sa isang physical na hakbang. Next, physical action. Kailangan mong sabihin na, bukas, ng alas 9 ng umaga, magpapatawag ako ng 30-minute meeting para isulat yung bago nating rules sa pagpapadala ng message. Binibigyan mo siya ng oras, pangalan, at itinalagang tao. At dyan papasok yung kahalagahan nung leadership ownership map. Yung mapa ng responsibilidad? Oo. Kung nag-iisa ka man na freelancer o
bahagi ka ng isang malaking kumpanya, ang paglilista nito sa papel ay napakalaking pabor sa sarili mo. Isulat mo kung sino ang nakatoka sa anong gawain. Baka kasi kapag ginawa mo yon, magulat ka na lang na 15 mabibigat na trabaho pala yung inaako mo, habang yung iba wala namang ginagawa. Diyan mo maiintindihan kung bakit parang pasan mo yung buong mundo araw-araw. Kasi sa dulo, ang isang grupo na tunay na handa, hindi ito yung walang problema eh. Hindi yung perfect. Oo, hindi perfect. Ito yung grupong may tapang na magsabi ng totoo tungkol sa kalagayan nila at handang gumawa ng mga hindi komportableng hakbang para ayusin yung mga nasirang kable sa loob ng makina nila. Ang ganda. So, bilang paglalagom sa lahat ng hinimay natin ngayon, ang totoong kahandaan o readiness, hindi ito makikita sa ganda ng opisina ninyo, hindi sa ingay ng hype ninyo o sa dami ng calendar invites ninyo. Nasusukat ito sa lalim ng ugat at tibay ng internal na sistema. Tulad nga ng paulit-ulit nating sinabi, ang kaayusan ay alipin ng pagmamahal. Order protects love. Bago tayo tuluyang maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na thought mula dun sa dulo ng text natin. Isang bagay na baka bumago sa pananaw mo. Sige, ano yon? Paano kung yung nararanasan mong pagkakastuck o pagkabigo ngayon sa grupo mo ay hindi parusa? Paano kung ito pala ay isang pabor? Isang pagbubunyag? Isang revelation. Oo, isang awa na ibinibigay sa iyo para ipakita na yung kasalukuyan ninyong sistema ay hindi pa kayang pasanin yung bigat ng tagumpay na palagi mong hinihingi. Grabe yon. So kung ibibigay pala agad yung success na pinapanalangin ninyo, baka mawasak lang kayo kasi hindi pa kayo ready. Eksakto. Kaya bago tayo humingi ng masaganang bunga, bigyan muna natin ng panahon na patibayin muna natin yung mga ugat natin. Sobrang ganda ng kaisipang iyon na minsan yung pagkatalo natin, iyon pala mismo yung proteksyon na kailangan natin para hindi tayo madurog nung sarili nating pangarap. Sana ay marami kang napulot na aral sa deep dive natin ngayon. Hinihikayat kitang buksan yung makina ng organisasyon mo ngayon, suriin mong maigi yung mga sistema ninyo, pakinggan mo yung mga pagod mong kasama, at maghanda kayo ng totoo mula sa loob para sa anumang misyon na haharapin ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod.